Alright guys, what's up? Super Chris TV and pag-usapan pa rin po natin ang ating Team Gilas Pilipinas. Ayan, punta na tayo rito mismo sa website ng FIBA. Ayan na, official website. May kita natin dito, FIBA Asia Cup Qualifiers. 13 days to go mga kabasketball, no? Yung hinihintay natin. Una natin mga kalaban dito itong Hong Kong. Ayan, no? And then sa pinaka-latest na balita mga kabasketball dito sa website, naglabas na ng kanya-kanyang mga rosters or pool itong mga teams, mga koponan dito na sasabak sa qualifiers nitong FIBA. Isa na nga dito itong koponan ng Lebanon nitong si Wael Arakci, no? Ito isa sa mga mabigat na mga kalaban natin dito dahil yun nga strong group Philippines, no? Nagawa nilang talunin, although sabi nila lucky shot yung nangyari, no? And then tingnan pa natin mga kabasketball, ito ring Chinese Taipei. Ayan, makikita nyo rito. Naglabas din sila rito ng pool. Ayan. Makakalaban nito mga kabasketball yung New Zealand Tall Blacks. Siyempre makakarap din natin sila. Ayan yung rosters mga kabasketball nitong Chinese Taipei. And then etong China, no, kailan lang mga kabasketball narinig natin na medyo umiiyak pa rin itong China sa pagkatalo nila dito sa ating Team Gilas Pilipinas. Pero dito sa latest update, no, dito sa window 1, naglabas din sila rito ng kanilang rosters or pool na maglalaro dito sa FIBA qualifier. So napakaraming games yung mga kabasketball, imagine, no. 24 games yung magiging laro in 4 days from February 22 to 26 itong window 1. Ang dami niya, no? Naka-schedule dito itong Australia, makakalaban itong Korea. Nagbabalik itong Korea February 22. Kaya susunod yung Thailand, nandyan din versus Indonesia. Kaya mga kabasketball, itong Syria. So bagong balik FIBA itong Syria, mga kabasketball, makakalaban nila itong Lebanon. And then tignan pa natin dito. Yan, marami rin taga-suporta itong Syria. Bahrain and UAE mga kabasketball. Nakapasok ito sa mga qualifiers o pre-qualifiers Itong UAE tsaka itong Bahrain, kaya maglalaro naman sila ngayon. Kasama sila dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Ito isa sa mga exciting na abangan natin mga kabasketball Japan versus China. So markahan nyo na yan, kalendaryo nyo. February 25. Japan versus China, gagawin po yan dito sa Ariake Coliseum sa Tokyo, Japan. Ayan mga kabasketball, magandang laban yan. And then sa 25th naman, Philippines versus Chinese Taipei ang maghaharap. Susundan yan itong Saudi Arabia versus Jordan. Ayan, so napakaraming laban nito mga kabasketball na mangyayari dito sa first window ng FIBA. So maganda talaga, exciting na abangan natin itong darating na first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. So sayang, no, hindi makakapaglaro itong sina Abando, itong sina AJ Edu. May mga injury, pero tama yung ginawa rito ni Coach Tim Cone na pinanatili niya lang yung current rosters na naglaro halos nung FIBA World Cup at nung Asian Games. At least meron nang magandang chemistry yan, no? Dahil matatagal na silang magkakasama, and then hindi na mahirap sa kanila na sundin yung pinapagawa at instruction nitong si Coach Tim Cone. Ayan, siya na yung bagong head coach ng Gilas for 4 years. Ayan mga kabasketball, so para sa akin okay yan mga kabasketball. And then siguro yung mga ibang mga players kung magkakaroon ng injury dyan, sabi nga natin, pwede naman yan na yung twist na sinasabi ni Coach Tim Cone na pwede namang palitan yan, no? Kumuha tayo ng ibang mga players na pwedeng makatulong dito sa ating Team Gilas. But as is yung ating lineup, so yung pa rin yun. Parang balak niya ay gawing ball club yan na regular na maglalaro sa bawat tournament. Ayan, yung lineup na yan. Siyempre itong China, rather itong Japan, mga kabasketball, nakikita nyo rito itong si Yuki Kawamura. Kakampi ito nitong si Kai Soto dyan sa may Japan, sa may Yokohama Coursers. Ayan. So pangungunahan niya itong Japan, kasama itong si Hejima
So ito naman yung kanilang rosters. Ayan. Ayan po itong Japan. Isa po sa mga contenders dito sa FIBA Asia Cup. No, nag-qualify sila dito sa Paris Olympics. Ito mismo galing ito dito sa website ng FIBA, pwede nyong i-views. Itong Thailand, kasali din sila dito sa qualifiers. Maganda rin itong lineup nitong Thailand. Isa ito sa mga improving na team dito sa may Southeast Asia. Ito. And then yung practice nagsimula na mga kabasketball. So 1 week practice yung ni-request dito para sa qualifiers at sa Olympic qualifying tournament. So not sounded good mga kabasketball, pero sabi nga ni Coach Tim, continuation lang ito mga kabasketball dahil nagawa na naman nila to nung una itong practice na to. And then bawat game and game after game ay magiging challenge sa kanila at magiging continuation lang dahil dun sa nabuo na nilang chemistry at play dito nga po sa mga series ng game niyan ng mga nakaraan World Cup and Asian Games. So yan yung ginagawang diskarte nitong si Coach Tim Cone, no? Just to keep the pool intact. So same players, same system, so same chemistry, and then yun yung magiging foundation nila pagdating dito sa FIBA Asia Cup qualifiers. And also question natin dyan mga kabasketball, hindi na ba natin mapagbibigyan yung ating mga batang players na makapaglaro dito sa ating Team Gilas Pilipinas, gaya nitong sina Renz Abando, itong sina Mason Amos at yung ibang mga young Gilas cadets na maganda naman yung ipinakita nung last stint nila dito sa ating Team Gilas. Of course not mga kabasketball. So sinabi niya ni Coach Tim na magkakaroon sila lahat ng chance. No, sinimulan niya na yan sa pagkuha sa mga batang core ng Gilas, kagaya nitong sila AJ Edu, Kai Soto, Carl Tamayo, Kevin Kembao, para mas maging bata. So yung mga senior dyan, so paalis na sila, pa-retire na sila. So papalitan naman sila dyan ng mga batang players. Yan, ang ganyan lang muna mga kabasketball yung ating update dito sa ating Team Gilas Pilipinas, at babalikan ko po kayo mga kabasketball. Maraming salamat at ito po si Super Chris TV.